Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 2 pulis patay sa drug operation sa Maguindanao del Norte. Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. hindi nagpatinag sa babala ng China laban sa planong pagbili ng missiles ng Pilipinas. Dating Pangulong Duterte dodoblihin ang death toll ng drug war sa Davao City kapag mahalal na alkalde. Higit 67,000 na pamilya apektado ng bagyong Ophel sa Cagayan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dead on arrival sa ospital ang 2 pulis habang 2 naman ang sugatan matapos manlaban ng mga drug suspects sa nangyaring anti-drug operation sa Barangay Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang mga nasawi na sina Corporal Kurt Sipin at Patrolwoman Rosalyn Bulias habang sugatan naman sina Patrolman Jonel Ramos at Eddie Sugarol. Sugatan din ang 2 suspect na sina Sohud Kasim at Ting Katulangan. Umabot naman sa 6.8 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska mula sa mga suspect. Patuloy din ang pursuit operations laban sa 2 pang nakatakas na suspect. Hindi nagpatinag si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa mga babala ng China laban sa plano ng Pilipinas na bumili ng mid-range missiles para palakasin ang defense capabilities ng bansa. I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. No. So I think it's a waste of airtime to broadcast the claims of China because only their leadership believes in what they say anyway. Diin ni Teodoro, ipagpapatuloy pa rin ng gobyerno ang mga planong modernisasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas sa kabila ng protesta ng China. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. It does not have right on its side. That's why they're leftists. Naglabas ng pahayag si Teodoro matapos sinaad ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lian Jian na ang binabalak na pagbili ng Pilipinas ng missiles mula sa Estados Unidos ay isa umanong provocative at dangerous move. Ayon naman kay Teodoro, hindi pa pinalang planong missile acquisition at hindi rin ito limitado sa Typhoon missile system ng US. Hindi pa rin nagpapigil at nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ipagpapatuloy ang war on drugs kung sakaling mahalal ito bilang alkalde ng Davao City. Sa pagpapatuloy ng pag-imbestiga ng House Quad Committee sa war on drugs ni Duterte, sinabi nitong ipagpapatuloy niya ang gera kontra droga at dodoblihin pa anya nito ang bilang ng mga nasawi noon. Inamin din ni Duterte na kanyang inutusan ng mga pulis na isagawa ang mga operasyon at pinapayagang pumatay ang mga ito ng mga sangkot sa iligal na droga. Dagdag pa ng dating Pangulo na kung mabibigyan ulit siya ng pagkakataon na maging presidente ng bansa, ay ibabalik niya sa tamang landas ang numero ng mga namatay na drug lords at pushers. Umabot na sa mahigit 30,000 pamilya o nasa 67,400 na katao ang naapektuhan ng bagyong Ophel sa Cagayan ayon sa datos ng Provincial Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Pinakamarami rito ay sa lungsod ng Tuguegarao na umabot sa mahigit 14,000 katao at pinakamaraming inilikas naman ay sa bayan ng Santa Ana na may 6,757 na individual habang 6,760 evacuees naman ang naitala sa bayan ng Baggao. Nasa mahigit 37,000 evacuees naman ang pansamantalang nananatili ngayon sa mga evacuation centers. Samantala, nanawagan naman ng tulong si Cagayan Governor Manuel Mamba sa mga pribadong sektor para sa mga apektadong lugar sa kanyang lalawigan. Ayon sa gobernador, paubos na umano ang Quick Response Fund ng probinsya dahil noong bagyong Hulyan pa sumailalim ang lugar sa state of calamity. Sa inisyal pa na datos ng lalawigan, umabot na sa mahigit 1.4 billion pesos ang iniwang pinsala sa agrikultura ng sunod-sunod na bagyo na tumama sa lalawigan at hindi pa kabilang dito ang bagyong Ophel. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.